Daytona handlebar switch from Daytona. Install ko ngayon kay ADV. Nakagawa na ako ng modified version niya. Pwede rin kayo makabili ng ganito kay JR Motorworks. Gumagawa siya ng modified na para plug and play na lang sa mga motor nyo. Itong isang to, install ko to kay Honda Click. Ito naman yung kay ADV. Pakita ko sa inyo yung installation process na lang. Ito yung Daytona switch na hindi pa modified. Fat type siya, meron ding slim type nito na left handlebar switch. Makakasama niya is itong manual. Kaya lang Japanese siya, kaya hindi ko rin maintindihan to. Tapos mga extension, pero hindi ko magagamit ito kay ADV kasi iba nga yung wiring. Sa itong mga dulo niya, kailangan ding alisin, hindi rin magagamit. So function, horn, turn signals, high beam and low beam ng headlight. Tapos itong 3-way switch, ang ginawa ko is sa MDL ko siya ikakabit. Off ng MDL, low ng MDL, tsaka high ng MDL. Tapos meron din siyang passing switch. Ito, momentary switch. Ito naman yung version na minodify ko na. May mga kailangang hinangin sa loob, tapos dagdag ng wire. Ito abang para sa brake switch. Naka-shrink tube, tapos naka-braided na siya na cover. Malinis. Yung dulo naman niya, nakasakit na rin para plug and play na sa stock ni ADV na harness. Ito naman papunta sa MDL ko. Common, high beam, tsaka low beam. Iabang na rin yan dito sa motor. So itong plug and play na version nga, pwede kayo makabili kay JR Motorworks. PM nyo lang siya, pero lagay ko rin yung Shopee link ng product. Out of stock nga lang kasi hirap siya sa stock nito, laging ubos. Ngayon nakausap ko rin siya, sabi niya, pwede naman daw na kung bibili kayo ng ganito, ng original na switch ng Daytona, pwede nyo dalhin sa kanya tapos add swap na lang kung makapunta kayo doon. Sa shop niya sa Manila. Binigyan niya ako ng diagram para mas madali ko siyang magawa. Hindi ko na kailangang mag-continuity test. So naayos ko naman na testing ko na rin, gumagana naman parehas. Hindi ko rin pwedeng pakita yung diagram kasi trade secret nila yon. Ito naman yung sa right handle switch. Slim type naman siya. Ito yung magandang i-partner kapag naka Daytona quick throttle kayo or kahit anong quick throttle para hindi masyadong labas sa handlebar. Yung stock ko kasi minodify ko lang, tinabasan ko para hindi alanganin yung pwesto nung quick throttle ko. May vlog naman ako noon, pwede nyo rin i-check. Ito yung slim switch, may user manual din siya, set ng male and female na connector, hindi ko na rin nagamit, sa mga cover, zip tie, tsaka yung pampasikip niya, ito, dito mo yan nilalagay, sa slot na to, magkabilang side, para pag ginabit mo, masikip. Buttons, starter switch, on off, ito ginamit ko sa hazard, kasi may hazard sa ADV. Yung taas naman kill switch, pero ang kinabit ko rito is yung idling stock. Kaya Honda Click ang magagamit ko lang dito yung starter kasi walang idling yun sa akin, tsaka hazard. So pag winaring ko yun, hindi ko nakagamitin yung dalawang ito. Yung dulo naman niya, ayan, ganyan lang. Ito yung modified version na ginawa ko. Lagyan ko rin ng abang, dinagdagan ko para dun sa brake switch. Tapos nakasakit din yung dulo, tsaka nakabalot ng wire cover. Plug and play na to kay ADV. Kabit muna natin tong left side. Nung tinatest fit ko, okay naman siya, masikip naman. So hindi ka nababalutan ng tape. Pero kung medyo maluwag sa handlebar nyo, pwede nyo balutan ng tape bago nyo kabit. Yung mga plug and play pala ni JR, pang ADV PCX meron siya, tsaka NMAX Xerox. Yung pala yung nakita ko. Siguro kung ibang motor nyo, PM nyo na lang siya. Request kayo kung sakali. Saktong higpit lang muna. I-align ko pa yan mamaya. Tapos yung brake switch cover na galing sa stock. Suot natin dito sa mga wire ng brake switch. Yung abang niya, yung size magkaiba. Tapos walang polarity. Meron kasi yung maliit tsaka malaki. Ito, inad ko na lang to. Pumili ako ng set ng mga connectors na female na ganyan. Tapos kabit ko itong cover ng brake switch. So, nakabit ko na siya sa handlebar. Tapos nakabit ko na rin yung cover tsaka yung brake switch. Ayusin natin yung wire papunta sa baba. Tanggalin ko muna itong sa sat nav ko. Ito ko siya padadaanin pababa. Doon sa original na position ng stock. Na-shoot ko na siya pababa. Diskarte lang kung paano nyo padadaanin. Kabit naman natin itong pang-lock. I-position ko lang siya na dito. Kasama na itong brake hose. So, yung linya niya dyan. Shoot dito. Naka-shoot din doon. Tapos naka-shoot din doon sa dalawa pababa. Palabas dito. Tapos papunta sa harness. Yung harness para madali nyo makuha. Tanggalin nyo lang tong clip na to. Tsaka yung clip na yan. Tanggal na yung main harness. Tapos yung kabitan ng harness nitong dalawa dito, tsaka dito sa ilalim. Mamaya isisip tie ko na lang yan dito para mas secure siya, para kagaya ng stock. Connect na natin siya sa main harness.
Itong tatlong socket na to na female. 6 pin dito sa 6 pin. 4 pin sa 4 pin. Then 9 pin sa 9 pin. Plug and play. And itong abang ko sa MDL, common wire yellow, high beam ko black, tapos low beam white. Depende yan sa color coding ng MDL nyo. Okay na, isang side natin. Kabit na natin tong isa, tapos ito pala yung quick throttle ng Daytona. Para may space ka kung maglalagay ka nito, hindi masyado nakalabas. Ito yung pampasikip na sinasabi ko. Shoot nyo lang yan dyan sa dulo. Rubber siya. Magkabilang side, wala ka na rin kailangan butasan dito sa handlebar kasi wala siyang slot para sa butas. Bitan natin ng konti. Ayan, okay na siya. Kabit naman natin tong brake switch. Sagad. Shoot. Sagad yung cover para hindi siya mababasa. Okay naman siya, hindi naman siya sobrang banat kahit nakasagad na rito. Ayusin ko naman yung routing ng kable. Nice ko na rin yung routing, dito ko siya pinadaan. Tapos pababa dyan, yun pababa. Tapos lusot dito. Kabit naman natin sa main harness. 6 pin to 6 pin white. 6 pin to 6 pin black. 3 pin to 3 pin white. Tapos baba na lang natin to. Pwesto na natin to, yung original na pwesto nya. Tapos clip natin, tsaka yung dito. Isin ko na lang tong MDL. Ano, okay na, naka-zip tie na parehas. Ito, dito. Cut na lang natin yung excess. Okay na yung harness natin. Kabit ko na lang yung fairings, tapos testingin natin. Wala rin yung sabit, left and right. Pati yung quick throttle, walang sabit. Pero ayusin ko pa yung positioning niyan nung mga handlebar switch. Sa prefer ko na position nila. Okay na yung Daytona switch natin, left and right. Slim switch sa kanan, fat switch sa kabila. Testingin natin. On natin yung idling stop. Ayan, nag-on siya, milaw yung green. On natin yung hazard. Nag-hazard sa panel. Nag-hazard sa motor, sa harap. Tsaka sa likod. Starter button, hindi yan mag-i-start hanggat di ko pinapress yung rear brake lever. Mabilisan, baka mahulog yung camera. Nag-start siya. Naka-start yung motor. Headlight high beam. Kala kong kita pero yan, naka-on yung high beam. Off natin. On natin, high beam. On natin yung MDL, low beam. Gumagana siya. Tapos high beam. Naka high beam na. Ulit, off natin. Off. Low beam. High beam. Low beam, high beam. Off. Passing switch. Ito na lang, passing. Horn or busina. Turn signals. Gumagana sa harap, gumagana sa likod. Kanan, gumagana sa harap, gumagana sa likod. Gumagana lahat ng functions ng left and right switch. Test ride naman natin. Ignition on. Press yung rear brake. Starter. One click. Signal tayo ng kaliwa. Off signal light. Nung una ang testing ko dito, nung pinakita ko sa inyo yung mga functions, ang napipindot ko yung busina. Akala ko signal light kasi nasanay ako kay Honda na nasa gitna yung busina, nasa pinakailalim yung signal light or signal switch. Pero kagabi nung ginamit namin yung OBR to, nag-loop kami. Medyo nakakuha ko na, nasanay na yung daliri ko na yung signal ay nasa gitna. So okay lang din kasi yung kay click, ganito na rin naman ang ilalagay ko. So same lang sila. Sanay na rin ako na baliktad yung pwesto. 8 years akong naka Honda eh. So ang positioning ng baliktad talaga. Pero madali lang naman na makasanayan. Ang napansin ko lang dito yung sa may passing switch, kailangan medyo paangat yung sungkit mo para siya ma-activate. Siguro yung pagkakalapat kasi hindi lapat na lapat, kailangan ko pang bawasan to ng konti para mas hakab. Parang may gap siya konti dito eh. So medyo pasungkit na ganun yung pag magpapassing. Ang passing ginagamit ko yun pag overtake ako para malaman nung overtake ako na overtake ako.
either passing light or busina. Pagdating naman sa build quality niya, napaka premium. Yung texture ng plastic, mas premium pa siya compared sa stock ng Honda. Parang mas makapal talaga siya. Siya ang ganda ng materyales kasi made in Japan to At yung mga iba kong Daytona parts na naka-install dito, China yan, made in China. Pero maganda pa rin yung quality talaga. Tsaka tested ko naman, ayan, yung quick throttle, handle grips na Katana. Ito meron nitong made in Japan din, pero syempre mas mahal yun, yung mga Japan made na products ni Daytona. Itong Daytona Switch, nasa 2,000 or 3,000 yata ang presyo nito. May kamahalan siya talaga, pero sulit naman yung quality. Maganda talaga siya. Pero tingnan natin kung tatagal, syempre. Kasi yung stock ko, 50,000, 3 years, walang naging problema yan. So i-observe natin to sa long term, tapos update ko ulit kayo. Pwede naman kayo magtanong sa akin kapag medyo matagal ko nang nagagamit ito, kung okay pa ba, kung wala pa bang nagloko dun sa mga switches. Pero yan, functional lahat ng switch natin, gumagana. Konting learning curve, konting lito sa una pag galing ka ng Honda. Kasi mga ibang motor naman, ganito rin yung setup. Signal tayo ng kaliwa. Sanay na ako, kahit hindi ko na nga tingnan so na lang talaga. Ngayon yung plug and play version, ilagay ko yung link sa description, yung kay GR Motorworks. Tapos kung halimbawa nga wala siyang stock, tapos malapit lang kayo doon, pwede kayong umorder na sa Daytona ng switch, tapos add swap na lang. Bali ang babayaran nyo yung pagpapakabit tsaka yung conversion mismo, or yung ginawa nilang conversion para plug and play na sa motor. Marami pa akong Daytona products na ikakabit. Kay Honda Click yung iba, tas kay DV. Abangan nyo na lang yung vlog nun. Madami silang pinadala sa akin na itetest ko ngayon. Ang pogi niya, tingnan pumagay siya sa accent ng kulay ng handlebar ko na Spirit Beast. Hindi ko pala nabanggit kapag hindi kayo naka quick throttle, hindi pwede to, itong slim switch sa Honda Click tsaka sa Honda ADV. Kasi yung stock na right switch ng Click at ADV is doon mismo yung kabitan ng throttle at return cable. So kailangan nyo magpalit ng quick throttle. Pwede mo kayo bumili nito, tapos may vlog din ako kung gusto nyo mag-install nyan. Para kung gusto nyo mag slim switch nga, para doon talaga siya partner. Ganda ng panahon nyo, summer na Nakapag ride na ulit kami ni VR, hindi na maulan.